sana ma-realize po natin. Kaya nagkakaroon tayo ng positive at negative reaction sa isang bagay kasi depende kung ano po ang paniniwala natin sa bagay na yon. Learn to enjoy whatever you have right now kasi yan ang pinakatotoong meron tayo. Gulo nyo, saan tayo punta? Vera Falls! Anong tawag nyo sa kotse nyo? Pick up line, pick up line. Running hotel. Running hotel. Sabi ko, after 20 years pala, ganyan na itsura ko. Wala nang ngipin. Anong ginagawa mo, kuya? Bakit wala nang ngipin mo? Hi classmate! Nandito po tayo ngayon sa Vera Falls at tagal-tagal ko na po talagang gusto pumunta dito. Buti na lang, naorasan po tayo kahit konti. Well, anyway, yung pag-usapan natin classmate is, una, gaano ba ka-importante ang grounding? Actually, ang grounding napakasimple, nagko-connect ka lang po sa nature. Kasi napaka-importante lalo pa sa sobrang fast pace ng life natin, sa daming nangyayari, sa daming nakikita natin, sa daming information na pumapasok natin. Minsan, stressful na rin talaga ang life. Kaya ako, lagi ako may mga ganitong moment na ginagawa ko sa buhay ko. Grabe. Ma-feel nyo pa lang yung lamig. Sobrang sarap ng lamig. Sobrang sarap sa tenga ng tunog mismo ng falls na ito yung mga moment na mamaya kasi kararating lang po namin and sabi ko tapusin ko muna yung vlog para mamaya magmo-moment naman po talaga ako ng sarili ko. Ito yung mga moment na mas nakakapag-isip-isip po ako na mga gusto ko pong gawin at mga plano ko sa life. Kaya ako, basta tip ko lang po sa inyo, mag-grounding kayo, maglakad ka na nakapaa, maligo ka sa dagat, ito pumunta ka sa falls. Gawin nyo po to madalas kasi ang dami po nitong maitutulong sa buhay po ninyo. Hindi ko na po i-detalye kung anong meron doon. I-experience nyo, kayo na po makapagsabi kung gaano po siya kaganda. But anyway, muntik na mulog. Simulan po natin ang topic natin. Ang gusto ko lang pag-usapan na ang emotion or ang reaction natin sa isang bagay, classmate, magdidepende lang kasi yan kung paano natin siya binibigyan ng meaning. Kasi noon, na-realize ko, ang detachment for me is very painful. Ang separation for me is very painful. Ang failure for me before is napaka-painful. But as time goes by, habang tumatagal tayo dito sa mundong to, nare-realize ko yung mga bagay na nasasaktan tayo kasi tayo lang naman ang nagbibigay meaning doon na nagiging painful siya. Kasi di ba kung ma-analyze natin, classmate, may mga paniniwala tayo na iba din ang paniniwala ng ibang tao. Parang pinakamadaling mas maintindihan po natin, batas na lang. May batas sa Pilipinas na pwedeng sa ibang bansa, okay lang. Parang example, doon na lang tayo sa controversial ng konti. In terms of weed, di ba ang marijuana, illegal siya sa Pilipinas. Pero bakit sa US, may mga states na legal siya, Thailand, kalilegalize lang niya. In short, may mga paniniwala po tayo na pwedeng sa iba mali or pwedeng sa iba tama pero para sa iyo is iba din. Now, ano yung point ko? Classmate, kung yung mga bagay na nasasaktan ka at nakikita mo sa ibang tao, hindi naman sila nasasaktan doon, di ba pwede mo rin paniwalaan yon? Then therefore, ang pino-point out ko lang, classmate, sana ma-realize po natin, kaya nagkakaroon tayo ng positive at negative reaction sa isang bagay kasi depende kung ano po ang paniniwala natin sa bagay na yon. In short, kung gusto mo pala mas maging masaya sa mundong to, tanggapin natin na maraming mangyayari na hindi po natin kontrol. May mga taong mawawala na mahal natin, may mga tao na pwede tayong gawa ng hindi maganda, may mga tao na naging kaibigan mo, ina-expect mo magandang gagawin sa'yo pero hindi magandang ginawa sa'yo. Nangyayari talaga yon sa ayaw at sa gusto natin. May mga gusto tayo na hindi talaga natin makukuha or minsan may gusto tayo na mag-fail muna tayo. Normal yun eh. Pero what if ang reaction natin towards that is magaan?
what if ang reaction natin towards it, masaya? Parang kahapon, nag-mentoring po ako kasi kararating ko lang po ng Bicol kahapon. Then after, nagkaroon po ako ng meeting sa mga grupo ko, nagkaroon ng mentoring. Natanong ako ng isang leader ko, sabi sa akin ni OJ, since ngayon may bago kang lesson, maraming nawala sa iyong pera. Kumbaga marami kang, sa bago mong trinay, marami kang natutunan. Anong pakiramdam? Sabi ko, ako dumating na ako sa point ko na kahit mawalan ako ng pera, hindi na siya sobrang sakit kasi for me, sino ba naman ako dati? Dati lang din naman ako na pangarap ko nga lang makainom lang ng Red Doors, napakasaya ko na eh. Then, bakit ako malulungkot sa ganda ng nagiging achievement ko right now? Na end of the day, kung sino ako noon, sa kung sino ako ngayon, ang layo ko na. Sunod niyang tanong, hindi ba kaya ganyan ang reaction mo na kahit nalulugi ka ng pera, parang hindi sa'yo masakit kasi marami pa rin ang pumapasok sa iyong pera? Sabi ko honestly, hindi pera ang issue eh. It's how you react sa mga nangyayari. Kasi ako dumating na ako sa point ng buhay ko na ang goal ko dati, pinaka maging magaling, maging top 1, pinaka magandang sasakyan, pinaka mamahaling suot. Dumating ako sa point na ganon. But right now, nung nagkaroon lalo ako ng anak, ang goal ko na is peace of mind. Ang goal ko, mahabang tulog. Ang goal ko, makadit ko yung anak ko, makadit ko yung wife ko, to spend time with them. Kasi for so long, ang goal ko palagi para sa ibang tao eh. Para sa grupo ko, para sa ganito. And honestly, hindi ko talaga masyadong na-prioritize sarili ko. But right now, since I have a family na, gusto ko siyang ipantay na ayoko na ma-stress sa mga bagay na normal naman nangyayari. Ayoko ma-stress sa mga bagay na end of the day, pag tumanda tayo, pagtatawanan lang naman natin lahat ng nangyayari sa atin. Kasi, di ba parang tansan, ako naalala ko dati classmate, yung tansan, dati kayamanan ko yan eh. Na ang nangyayari noon, dati classmate kasi nagagalit ako pag, nalulungkot, nagagalit ako pag nauubos yung tansan ko. Siyempre, kayamanan ko yun eh. Pero habang tinago ko yun, lumipas ng ilang taon, nung medyo naging high school ako, tapos nakita ko yung lagayan ko ng mga tansan, puro na sila ras, di ba? Malapit na, masira-sira na sila. Then, hanggang tinapon ko sa basurahan. Sabi ko, dati kayamanan ko to eh. Tapos ngayon, tinapon ko na lang sa basurahan. And maraming ganun classmates sa buhay natin na sobrang taas ng tingin natin sa kanila, but as time goes by, minsan wala na pala silang halaga. Kaya kung meron man tayong pinaka-i-appreciate at pinaka-i-enjoy, yung present moment natin. Kaya ako, I want to enjoy yung pagiging bata ng anak ko, yung pagiging inosente niya, yung paano siya yumakap palagi sa akin, paano siya kumandong palagi sa akin, paano siya nangungulit sa akin. I want to enjoy that moment na I know hindi na siyang babalik once na tumanda siya. And I want also to spend more time sa partner ko kasi sabi ko nga eh, for so long, more than ilang years na ba kami? 15. Sorry. Mali. Teka. 10, 12 years. Bakit ba 15? 15 kasi birthday ko. Anyway, more than 12 years na po kami na for so long din, mas marami akong time sa trabaho ko. Kaya sabi ko dun sa nagtanong sa akin, ayoko nang pagproblemahin masyado yung parang maliliit lang na bagay for me na pera lang yan, gamit lang yan. Kaya nga gusto ko na mag-minimalist ngayon, classmate, na aayusin ko by year 2025, ang dami kong gamit na ipamimigay. Kasi gusto ko, konti na lang gamit ko na mas na-appreciate ko siya at mas alam ko kung ano yung dapat kong isuot. Kasi dumating ako sa point na minsan pag gagamit ako, nagtataka na nga ako, gamit ko ba to? Hindi ko na alam kung akin pa yung gamit o hindi eh. Minsan natatanong ko na lang si Tinsay ko, Mami, kanina tong damit to? Akala ko naiwan. Kaya right now, ang goal ko mas maging masaya lang. Kaya classmate, again, kanya-kanya tayong journey sa buhay, kanya-kanya tayong gusto. Isa lang po masasabi ko po sa inyo, learn to enjoy whatever you have right now. Kasi yan ang pinakatotoong meron tayo. Sabi nga nila, ang past, tapos na. Ang future, hindi ka pa naman sigurado kung mangyayari. Ang pinakasigurado mo kung ano ang meron ka. Kaya there's nothing wrong mangarap ng malaki. Normal yan, masarap din sa pakiramdam yan. Pero wag mo rin kalimutan na i-enjoy mo yung sitwasyon mo ngayon. Kasi dati, pinangarap mo rin kung nasaan ka ngayon. Kaya dapat i-enjoy mo yan. Kaya right now,
i-enjoy ko na rin po kung nasa ano kasi ito po talaga ang isa sa gustong-gusto kong umuwi ng Bicol para maligo po dito sa Vera Falls. Kaya paano niyang classmate? Dito na muna. Hello. Hi! Mga ano to? Legends ng Bicol. Dapat may tarpaulin man kita. Pagawa tayong tarpaulin sa susunod. Ayan na tayo. Grabe naman yung logo niya. Balahibong pusa at mga haplos. Iya. Paano?